Ako si Clara Morgan, 35 taong gulang at sa loob ng maraming taon ay naging parang invisible ATM ako ng pamilya namin. Hindi ako nabigyan ng kahit isang regalo ng mga magulang ko, hindi noong birthday ko, hindi noong kasal ko, pero nang magtatlumpu ang nakababata kong kapatid na si Dawn, nagplano sila ng napakaluhong birthday party sa isang mamahaling seaside restaurant sa Savannah. May champagne towers, live band at libo-libong dolyar ang gastos. At tulad ng dati, inaasahan nilang ako ang sasagot sa lahat. Nakaupo ako roon habang pinapanood silang halos sambahin, si Dawn malalawak ang ngiti habang nagtataas ng baso para sa special day niya. Kumulo ang sikmura ko. Sobra na. Nang dumating ang bill, itinulak ko iyon pabalik sa mesa. Hindi ako magbabayad, sabi ko sa malamig ngunit matatag na boses. Biglang natahimik ang buong mesa. Bumagsak ang panga ni Mom. Naningkit ang mga mata ni Dad habang namula naman sa galit ang mukha ni Don. Nagbibiro ka ba, matalim niyang sabi. Pero hindi ako nagbibiro. Sa unang pagkakataon tumanggi akong pondohan pa ang paboritismo nila. Binilhan nila si Don ng $1 milyong na bahay habang ako ay puro dahilan lang ang natanggap. Noong gabing iyon, gumuhit ako ng malinaw na linya. Tapos na akong maglaro ayon sa mga patakaran nila. Ang hindi ko alam, ang pagtanggi kong iyon ang magsisimulang magbunyag ng isang lihim na matagal nilang itinago. Isang lihim tungkol sa trust fund sa bahay. At sa isang pagtataksil na tuluyang magbabago ng lahat. Manatili kayo para malaman kung paano ko ginawang aral na hindi nila makakalimutan ang lahat ng kasinungalingan nila. At kung nakaranas na rin kayong tratuhing parang walang halaga ng sarili ninyong pamilya, pindutin ang subscribe button at ibahagi ang kwento ninyo sa comments. Pag-usapan natin kung paano manindigan para sa tama. Ilang araw matapos ang birthday party, inaayos ko ang mga financial papers ni Dad. Bilang CPA, matagal ko nang tinutulungan sina Mom at Dad sa taxes at investments nila, isang routine na ginawa ko para mapanatiling maayos ang lahat sa bahay. Ang opisina ni Dad sa sulok ng bahay namin sa Savannah ay punong-puno ng folders at resibo. Habang nagsasaayos ako ng mga bank statements, may isang dokumentong agad nakakuha ng atensyon ko. Makapal itong legal packet na may malaking nakasulat na family trust fund sa ibabaw. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kailanman ay hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Mabilis kong binuklat ang mga pahina habang nanginginig ang mga kamay ko. Nakaugnay pala ang trust fund sa $1 milyon na bahay. Ang mismong bahay na tinitirhan ni Dawn kasama ang asawa niya. Pero ang talagang nagpahinto sa akin ay ang makita ang pangalan ko, Clara Morgan, na nakalista bilang co-trustee kasama nina Mom at Dad. Co-trustee ako. Hindi nila kailanman binanggit ito kahit minsan. Dapat pala ay may karapatan akong magdesisyon kung paano pamamahalaan ang trust, pero sadya nila akong itinago sa katotohanan. Ang bahay, na basta na lang nilang ibinigay kay Dawn nang walang tanong-tanong, ay bahagi pala ng trust fund na legal na konektado sa akin. Sumikip ang dibdib ko habang tuluyang lumulubog ang katotohanan. Sinadya nila itong ilihim sa akin. Muli kong binasa ang dokumento, bawat linya. Nakasulat doon na ang layunin ng trust ay protektahan ang family assets at malinaw ding nakasaad na ang mga co-trustees ay kailangang mag-aproba sa malalaking desisyon tulad ng property transfers. Ang bahay ni Dawn lang ang nakalistang asset. Naalala ko ang lahat ng pagkakataong iniiwasan nina Mom at Dad ang mga tanong ko tungkol sa finances nila at sinasabing, "Huwag ka nang mag-alala. Handled na yan." Handled para kay Dawn, malinaw na malinaw. Pinaghirapan ko ang lahat ng meron ako at itinayo ko ang sarili kong career habang ibinubuhos nila ang lahat kay Dawn, bahay, lifestyle, at kung ano-ano pa nang hindi man lang ako kinakausap. Mabilis na tumakbo ang isip ko. Bakit nila ako ginawang co-trustee kung hindi naman nila sasabihin sa akin napakasakit ng sagot? Gusto nilang mapasakamay ni Dawn ang lahat ng walang tanong at walang hadlang. Naisip ko ang pilit ng ngiti ni Mom sa mga family dinner at ang malalabong dahilan ni Dad tuwing nag-aalok akong tingnan ang accounts nila. Pinlano nila ang lahat, umaasang sapat ang tiwala ko para manatili akong bulag. Nakaramdam ako ng matinding galit. Hindi lang sa kanila kundi pati sa sarili ko dahil hindi ko ito nakita agad.
Bilang CPA, dapat noon pa ako nagduda sa pagiging sikreto nila pero hinayaan kong manaig ang loyalty ko bilang anak. Dahan-dahan kong ibinaba ang dokumento habang matatag na muli ang mga kamay ko. Hindi na lang ito tungkol sa isang bahay. Tungkol ito sa pagiging patas at sa paraan ng pagtabi nila sa akin sa sarili kong pamilya. Naisip ko si Don na nakatira sa napakalaking colonial-style house malapit sa baybayin ng Savannah ni minsan ay hindi nagpasalamat o nagtaka man lang kung paano iyon nabayaran. Ako palagi ang maaasahan ang taong nag-aayos ng mga problema nila pero tapos na akong gampanan ang papel na iyon. Kung co-trustee ako may mga karapatan ako at hindi ko hahayaang itago nila ito sa ilalim ng alpombra. Kinuha ko ang laptop ko at nagsimulang magsaliksik tungkol sa trust funds at kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging co-trustee sa Georgia. Malinaw ang batas. May kapangyarihan akong humingi ng transparency, questionin ang mga disbursement, at kahit hamunin ang paraan ng pamamahala nila sa trust. Habang mas marami akong nababasa, lalo kong napagtatantong gaano kalaking kontrol ang ipinagkait nila sa akin. Alam kong imposibleng hindi nila inasahang malalaman ko rin balang araw ang tungkol sa trust fund. Bakit pa nila iyon itatago ng ganoon kahigpit kung hindi? Naisip ko tuloy kung pineke ba nila ang pirma ko sa mga dokumento ng trust o umasa lang silang hindi ako kailanman magtatanong. Alin man doon malinaw na pagtataksil ang ginawa nilang pagtatago at hindi ko na iyon kayang baliwalain. Tumawag ako sa isang kasamahan ko sa accounting firm isang taong pinagkakatiwalaan ko para makahingi ng second opinion. Hindi ko ibinahagi ang lahat ng detalye pero nagtanong ako tungkol sa trust funds at sa mga karapatan ng isang co-trustee. Kinumpirma niya ang lahat ng nabasa ko. May legal standing akong humingi ng kumpletong records at maaari ko pang ipahinto ang galaw ng assets ng trust kung may hinala ng mismanagement. Parang may sinding apoy sa loob ko dahil sa mga sinabi niya. Hindi na ito simpleng usapin ng nasaktang damdamin. Tungkol na ito sa pananagutan. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang itinago nila at kung ano pa ang isinakripisyo nila para lang unahin si Down. Dahil sa dokumentong iyon, napabalik ako sa lahat ng pagkakataong tila wala lang ako sa mata ng mga magulang ko. Masakit matuklasan ang trust fund, pero hindi iyon ang unang beses na naramdaman kong hindi ako mahalaga. Habang lumalaki kami, palaging inilalagay ni na mom at dad si Don sa pedestal habang ako naman ay halos magmakaawa para lang mapansin nila. Walang humpay akong nagtrabaho para mabuo ang karir ko bilang CPA at kalaunan ay na-promote pa bilang senior accountant sa isang kilalang firm sa Savannah. Nang ibinahagi ko iyon sa family dinner, halos hindi man lang tumingala si ma'am mula sa plato niya. That's nice. Sabi niya, bago agad bumaling kay Down at todo puri sa bago nitong trabaho bilang part-time receptionist. Ang galing-galing niya. Punong-puno ng pride ang boses ni ma'am na parang walang halaga ang lahat ng taong pinaghirapan ko. Naalala ko rin noong itinayo ko ang sarili kong accounting firm, isang malaking risk na kalaunan ay naging matagumpay. Sobrang proud ako noon at umaasang kahit kaunting acknowledgement man lang mula kay dad. Pero buong gabi niyang ikinuwento ang bagong convertible na binili niya para kay Don, isang mamahaling kotse na hindi naman nito kailangan. Deserve niya iyon, sabi niya. Habang tahimik akong nakaupo roon, parang invisible ang pinakamalaki kong achievement. Hindi sila kailanman nagbigay sa akin ng kahit isang sentimo, hindi para sa college, hindi para sa negosyo ko, kahit ako naman palagi ang nagsisikap bumangon mag-isa. Samantala ilang taon nilang binayaran ang renta ni Dawn habang palipat-lipat ito ng trabaho at sinasabing hinahanap pa niya ang sarili niya. Masakit ang unfairness, pero hindi lang iyon tungkol sa pera. Mas masakit ang paraan ng pagbalewala nila sa akin na para bang expected lang ang lahat ng paghihirap ko habang ang pinakamaliit na hakbang ni Don ay itinuturing na napakalaking tagumpay. Naalala ko ang isang Pasko kung kailan pinag-ipunan kong mag-host ng family gathering sa bahay ko. Ilang araw akong nagplano, nagluto at nagdekorasyon. Pero ang tanging reklamo ni Mom ay hindi raw makakapunta si Don dahil masyado siyang stressed. Maaga silang umalis para puntahan siya at iniwan akong mag-isa sa harap ng mesang puno ng hindi nakain na pagkain at mabigat na pakiramdam sa dibdib. Hindi mawala sa isip ko ang mga alaalang iyon habang nakaupo ako sa opisina ko at nakaharap pa rin sa trust fund papers na parang nagliliyab sa isip ko.
Ilang beses ko bang hinayaang lumusot ang favoritism nila habang kinukumbinsi ang sarili kong hindi iyon mahalaga? Palagi akong naging responsible na anak ang anak na hindi gumagawa ng gulo. Pero ngayon, dahil alam kong ginawa nila akong co-trustee nang hindi man lang sinasabi sa akin, malinaw ko nang nakikita ang lahat. Sinanay nila akong maging loyal para magamit nila iyon sa pagpabor kay Don habang pinananatili akong walang alam. Kailangan kong makausap ang isang taong hindi matatakot magsabi ng totoo, kaya tinawagan ko ang kaibigan kong si Vanessa. Isang abogado na laging kayang putulin ang ingay at makita agad ang pinakamahalagang punto. Nagkita kami sa isang maliit na cafe malapit sa waterfront ng Savannah, iyong klase ng lugar na may mahinang ugong ng mga usapan na parang ligtas pakinggan. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa trust fund at kung paano ako ginawang co-trustee ni na mom at dad nang hindi man lang ipinapaalam sa akin. Hindi lang iyan unfair, sabi ni Vanessa habang nakayuko ng bahagya at hindi man lang ginagalaw ang kape niya. Sinadya nila iyan. CP Aka Clara. Alam nila na maiintindihan mo agad kung paano gumagana ang trust. Ayaw nilang magtanong ka. Parang apoy na sumiklab sa loob ko ang mga salita niya. Hinikayat niya akong maghukay pa at hingin ang lahat ng records ng trust. Karapatan mong malaman ang totoo, Clara, matatag niyang sabi. Huwag mo silang hayaang patahimikin ka ulit. Eksakto iyon sa kailangan kong marinig. Sa loob ng maraming taon, nilunok ko na lang ang frustration ko habang iniisip na bahagi iyon ng pagiging pamilya. Pero hindi lang ito tungkol sa bahay o pera. Tungkol ito sa respeto at sa lugar ko sa isang pamilyang tila mas mababa ang tingin sa akin. Naisip ko ang lahat ng pagkakataong nanahimik ako habang pinupuri ni Ma'am ang potential ni Don o habang inaabutan ito ni Dad ng pera para sa kung ano-anong emergency. Gumawa sila ng kwento kung saan si Dawn ang laging nangangailangan ng tulong habang ako naman ay inaasahang magpatuloy lang kahit anong mangyari. Habang nakaupo ako sa cafe na iyon, may nagbago sa loob ko. Hindi na ako magiging invisible daughter nila. Binigyan ako ng payo ni Vanessa ng malinaw na direksyon. May kakayahan ako at may karapatan akong alamin ang buong katotohanan. Bilang co-trustee, maaari kong hingin ang bawat dokumento at bawat transaksyon na konektado sa trust. Kung iniisip ni na mom at dad na maaari nilang patuloy na unahin si Don nang walang consequence, nagkakamali sila. Umalis ako sa cafe na may apoy sa dibdib at matinding determinasyong hanapin ang lahat ng ebidensya ng favoritism nila, hindi lang para sa sarili ko, kundi para ipakita sa kanila na hindi ako invisible. Nagsimula akong planuhin ang susunod kong hakbang. Hindi lang basta papel ang trust fund. Isa itong ebidensya kung gaano kalayo ang narating ni na mom at dad para unahin si Dawn. Hahanapin ko ang iba pang records anumang magpapakita kung ano pa ang itinago nila. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa pagiging patas at sa pagpapanagot sa kanila matapos ang maraming taon ng pagtabi sa akin. Pagsapit ng weekend, naghahalungkat ako sa storage shed sa likod ng bahay namin. Ang lumang shed sa likuran ng tahanan namin sa Savannah ay punong-puno ng alikabok, lumang muebles at mga nakalimutang kahon. Napagdesisyunan kong doon maghanap dahil may kutob akong mas marami pang sikreto ang trust fund kaysa sa natuklasan ko sa opisina ni Dad. Mas tumibay ang loob ko habang naiisip ko ang lahat ng taong binaliwala ako at determinado akong makahanap ng anumang patunay ng ginawa nila. Inilipat ko ang mga kahon at crates habang kumakapit ang sapot ng gagamba sa mga kamay ko hanggang sa may makita akong maliit at kalawangin na safe na nakasiksik sa isang sulok. Mabigat iyon, iyong tipong may importanteng laman. Bumilis ang tibok ng puso ko habang pilit ko iyong binubuksan gamit ang crowbar at umingit ang mga bisagra nito na tila ilang taon nang hindi nagagalaw. Sa loob ay may mga naninilaw na papeles, mga sulat, utility bills at isang nakatiklop na kontratang may label na savings fund. Nakasulat ang pangalan ko sa kontrata gamit ang maayos na sulat kamay ni Grandma Mildred. Ang lola kong matagal nang yumao ay gumawa pala ng fund na iyon para sa akin sa panganay niyang apo para makatulong sa future ko. Malaki ang halagang nakalaan doon. Sapat para mabago sana ang buhay ko. Pero habang mas binubusisi ko ang laman ng safe, lalong bumigat ang pakiramdam ko.
Kasama sa mga papeles ang isang transfer agreement na pirmado ni na mom at dad, inililipat ang savings fund ni grandma para gamitin sa pagbili ng $1,000,000 na bahay na tinitirhan ngayon ni Don. Malinaw ang kontrata. Ang perang inilaan para sa akin ay ginamit para mabili ang bahay niya nang wala man lang pahintulot ko o kahit anong pagbanggit sa akin. Napaupo ako sa sahig ng shed habang hawak ang mga dokumento at halo ng pagtataksil at disbelief ang bumalot sa akin. Gusto pala ni Grandma Mildred na bigyan ako ng magandang simula, pero inagaw iyon ng mga magulang ko para maibigay kay Dawn ang lahat. Binasa ko ang mga sulat pagkatapos noon. May isang sulat na direkta para sa akin. Clara, sulat ni Grandma, ang pondong ito ay para sa mga pangarap mo, hindi para sa kanila. Parang suntok sa dibdib ko ang mga salitang iyon. Alam niya. Alam niyang maaaring mas piliin ni na mom at dad si Dawn. Nakita na niya iyon noon pa man. Isa pang dokumento ang nagpakita ng timeline. Naubos ang savings fund ilang sandali matapos mamatay si Grandma at inilipat sa trust na ginamit para bilhin ang bahay ni Dawn. Nasa ibaba ang pirma ni Mom at katabi nito ang kay Dad. Hindi lang nila itinago sa akin ang trust. Binura nila ang kagustuhan ni Grandma para unahin ang paborito nilang anak. Malalim ang sakit na dulot noon, pero lalo lang akong pinatibay nito. Hindi lang simpleng ebidensya ang mga papeles na iyon. Patunay iyon kung gaano kalayo ang narating ni na mom at dad para gawing sentro si Dawn. Matagal ko nang alam na mas pabor sila sa kanya pero ibang klase kapag nakasulat mismo sa harap mo ang katotohanan. Hindi na ito tungkol lang sa pera. Tungkol ito sa tiwala at sa pagpili ng pamilya sa isang anak habang isinasantabi ang isa. Maingat kong tinipon ang mga dokumento habang nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa galit kundi dahil sa linaw ng lahat. Haharapin ko sila gamit ang mga ebidensyang ito at pipilitin silang harapin ang ginawa nila. Habang isinasara ko ang safe, dumating si Vanessa, dala ang take-out mula sa malapit na diner. Lubog ka pa rin sa trabaho, tanong niya habang tumitingin sa mga papel sa kamay ko. Ngumiti lang ako at pinagaan ang tono. Nag-aayos lang ng mga lumang gamit, sabi ko, dahil hindi pa ako handang ibahagi ang natuklasan ko. Sandali kaming nagkwentuhan tungkol sa bago kong kliyente sa firm at sa upcoming case niya sa courthouse, normal na usapang magkaibigan, walang mabigat. Hindi na siya nagtanong pa at hindi ko rin kailangan ng emotional support sa puntong iyon. Gusto ko lang maalala na may mundo pa sa labas ng gulong ito. Pagkaalis niya, muli kong binalikan ang mga dokumento at pinagdugtong-dugtong ang susunod kong hakbang. Legal na binding ang transfer agreement pero nilabag nito ang malinaw na kagustuhan ni Grandma. Bilang CPA, alam kong maaari ko itong questionin. Trusts at estates ang isa sa expertise ko. Kailangan kong i-verify ang mga pirma. I-cross-check ang mga petsa gamit ang bank records at buuin ang kaso ko. Nakakatakot isipin ang pagharap kina mom at dad, pero hindi ko na kayang palampasin ito. Kinuha nila ang bagay na inilaan para sa akin at basta na lang ibinigay kay Dawn nang walang pag-aalinlangan. Inilagay ko ang mga papeles sa isang folder habang lalo pang tumitibay ang loob ko. Hindi ito tungkol sa pagganti. Tungkol ito sa pagbawi ng para sa akin at sa paggalang sa kagustuhan ni Grandma Mildred. Gagamitin ko ang mga dokumentong ito para hingin ang katotohanan at ipakita sa mga magulang ko na hindi nila kayang baguhin ang kinabukasan ko para lang mapaboran si Dawn. Mas tahimik ang pakiramdam ng shed habang palabas ako roon, dala ang bigat ng mga ebidensya sa mga kamay ko. Handa na akong harapin sila kahit gaano pa sila lumaban. Kinabukasan umupo ako para gumawa ng legal letter. Sariwa pa rin sa isip ko ang mga dokumentong nakuha ko mula sa safe ni Grandma Mildred at ang bigat nito ang nagtulak sa akin para kumilos. Bilang CPA, alam ko ang kapangyarihan ng papel. Hindi nagsisinungaling ang mga numero at pirma. Ilang oras akong nakaupo sa desk ko sa apartment ko sa Savannah habang sinusulat ang liham para kina mom at dad, hinihingi na ibalik nila ang savings fund na inilipat nila para mabili ang bahay ni Don. Kapag tumanggi sila, magsasampa ako ng kaso para ma-liquidate ang $1,000,000 na property na konektado sa family trust. Bawat salitang isinulat ko sa liham ay pinag-isipan at sinusuportahan ng mga ebidensyang natuklasan ko. Hindi na lang ako basta anak nila ngayon.
Isa akong co-trustee at may mga karapatan ako. Ipinadala ko ang liham sa pamamagitan ng certified mail para masiguradong hindi nila ito mababaliwala. Makalipas ang 2 araw nagliwanag ang cellphone ko dahil sa tawag ni Mom. Paano mo nagawa ito? Sigaw niya habang puno ng galit ang boses niya. Napaka-selfish mo, Clara. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone habang kalmado ang tibok ng puso ko. Selfish, matalim kong sagot. Kinuha ninyo ang bagay na iniwan ni Grandma para sa akin at ibinigay kay Don. Ang hinihingi ko lang ay kung ano ang patas. Nauutal siyang nagsalita habang inaakusahan akong sinisira ang pamilya pero nanatili akong matatag. Sumunod namang humawak ng linya si Dad at mas malamig ang tono niya. Nagkakamali ka, sabi niya. Hindi ito matatapos ng maayos para sa'yo. Masakit ang mga salita niya pero hindi ako natinag. Nakita ko na ang katotohanan at wala na silang paraan para lusutan iyon sa pamamagitan ng mga paliwanag. Nang gabing iyon, tumawag si Dawn at halo ang takot at galit sa boses niya. Ano ba ang ginagawa mo, Clara? Sigaw niya. Hindi mo puwedeng basta na lang banta ang kunin ang bahay ko. Huminga ako ng malalim at pinanatiling kalmado ang tono ko. Hindi kita binabantaan, Dawn. Hinihingi ko lang ang perang iniwan sa akin ni Grandma. Ilang taon mo nang pinapakinabangan iyon nang wala man lang akong alam. Nauutal siyang nagsimulang magdahilan at sinabing wala raw siyang alam tungkol sa savings fund pero hungkag ang mga palusot niya. Ramdam ko ang takot sa boses niya. Hindi siya sanay na may kumukontra sa kanya. Sa loob ng maraming taon, nakasandal lang siya sa paboritismo ni na Mom at Dad nang hindi man lang kinukwestiyon kung saan nanggagaling ang lahat ng pera. Kinaumagahan nakatanggap ako ng nakakagulat na tawag mula sa asawa ni Don. Ilang beses ko pa lang siyang nakakasama sa family gatherings at hindi naman kami close. Clara, ano ba itong tungkol sa trust fund? Maingat ngunit curious niyang tanong. Ipinaliwanag ko sa kanya ang basics na isa akong co-trustee ng family trust na ginamit para pondohan ang bahay nila at ginamit ni na Mom at Dad ang savings fund ko nang wala akong pahintulot. Sandali siyang natahimik bago nagsalita muli. Hindi ko alam na involved ka pala rito. Hindi nila kailanman nabanggit ang pangalan mo. Pinatunayan ng mga salita niya ang matagal ko nang hinala. Hindi lang ako ang itinaguan ni na Mom at Dad kundi pati siya rin. Maaari mo bang ipadala sa akin ang details, tanong niya. Nangako akong ibabahagi ko ang kaya ko dahil ramdam kong may unti-unting bitak na sa United Front ng pamilya namin. Si Patrick, gaya ng tawag ko sa kanya kalaunan ay nagsisimula ng questionin ang kwento ni na Mom at Dad. Hindi na ako nagulat sa galit nila pero masakit pa rin iyon. Palagi nila akong ipininta bilang maaasahang anak, iyong anak na hindi nangangailangan ng tulong. Pero ngayong ipinaglaban ko ang sarili ko, bigla nila akong tinawag na selfish, na para bang pagtataksil ang pagiging patas. Mas lalo lang akong nasaktan sa tawag ni Dawn dahil hindi man lang niya sinubukang intindihin ang panig ko. Pero ang pagdududa ni Patrick ay nagbigay sa akin ng maliit na pag-asa. Kung nagsisimula na siyang magtanong, baka hindi na ganoon kalalim ang pagkakabaon ng katotohanan tulad ng inaakala nila. Ginugol ko ang mga sumunod na araw sa paghahanda para sa magiging sagot nila. Alam kong hindi basta susuko sina Mom at Dad. Buong buhay nila ay umiikot sa pagprotekta kay Dawn pero hindi rin ako uurong. Bilang CPA, sanay akong humarap sa mahihirap na kliyente at komplikadong audits. Hindi naiiba ito. Nakipag-ugnayan ako sa isang abogado na nakatrabaho ko dati sa mga business contracts at humingi ng payo tungkol sa trust disputes. Kinumpirma niyang malakas na unang hakbang ang liham ko, malinaw legal at suportado ng ebidensya. Kapag hindi sila sumunod, maari ko itong dalhin sa korte at pilitin ang trust na ibenta ang bahay para mabayaran ang utang. Ramdam ko ang bigat ng lahat pero may kakaiba ring katahimikan sa loob ko. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kong lumusot ang favoritism nila dahil iniisip kong trabaho kong panatilihin ang kapayapaan sa pamilya. Pero tapos na ako roon. Hindi lang tungkol sa pera ang liham. Tungkol ito sa pagpapaalala sa kanila na nakikita ko na ang sarili ko hindi bilang invisible daughter nila kundi bilang isang taong karapat-dapat sa respeto. Paulit-ulit kong naiisip ang tawag ni Patrick.
Ang pagdududa niya ay senyales na maaaring baguhin ng katotohanan ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang susunod nilang gagawin, pero handa akong magpatuloy kahit gaano pa sila lumaban. Makalipas ang ilang araw may tumawag sa akin na hindi pamilyar na abogado. Kalmado pero matatag ang boses niya habang ipinapakilala ang sarili bilang abogado na humawak sa estate ni Grandma Mildred noon. Nakarating daw sa kanya ang tungkol sa legal letter ko sa pamamagitan ng isang kasamahan at may mahalaga siyang kailangang sabihin. May iniwang will ang lola mo, sabi niya. Isang will na hindi kaalanman ibinunyag ng mga magulang mo. Biglang sumikip ang dibdib ko. Matagal nang pumanaw si Grandma at akala ko noon ay tapos na ang lahat tungkol sa estate niya. Ipinaliwanag ng abogado na may iniwan pala sa akin si Grandma na maliit na seaside shop sa Savannah at hiwalay pang savings account parehong para raw masiguro ang kinabukasan ko. Pero itinago iyon ni na mom at dad at sinabi sa lahat na bahagi raw ng family trust ang mga assets. Nanigas ako sa upuan sa kusina habang nakadikit ang cellphone sa tenga ko. Isa-isang binasa ng abogado ang nilalaman ng will at ang malinaw na kagustuhan ni Grandma. Alam niyang mas pinapaboran ng mga magulang mo ang kapatid mo, sabi niya. Gusto kanyang protektahan. Noon ko, lubos na naunawaan na matagal nang nakita ni Grandma Mildred ang favoritism nila. Mas matagal pa kaysa sa akin, kaya gumawa siya ng mga kondisyon para masiguradong may sariling maiiwan sa akin anuman ang gawin ni na mom at dad. Ang maliit na seaside shop sa tabing dagat ay para talaga sa akin para patakbuhin o ibenta ko ayon sa gusto ko. Ang savings account naman, kahit mas maliit kaysa sa natuklasan kong pondo sa safe, ay isa pang safety net na maingat na inihanda ni Grandma para sa akin. Sumikip ang dibdib ko hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal na ipinakita niya sa akin na matagal na palang itinago. Inilibing ni na mom at dad ang will na iyon gaya ng paglilibing nila sa savings fund ko. Nagpasalamat ako sa abogado habang pilit pinananatiling steady ang boses ko kahit naguguluhan pa rin ako sa bigat ng lahat. Nangako siyang magpapadala ng kopya ng will at pinayuhan akong kumonsulta sa sarili kong abogado para maipatupad ito. Pagkababa ko ng tawag, halo ng pasasalamat at pagtataksil ang naramdaman ko. Nakita ni Grandma ang halaga ko at naniwala siya sa akin noong hindi iyon magawa ng sarili kong mga magulang. Pero lalo pang lumalim ang sugat dahil sa mga sikreto nila, isa na namang patunay na paulit-ulit nilang pinili si Dawn kaysa sa akin. Nang gabing iyon, bigla na lang dumating si Dawn sa apartment ko nang walang pasabi. Namumula ang mukha niya at nagliliyab ang mga mata habang mabilis na pumasok sa sala ko. Sinisira mo ang pamilya natin dahil sa liham na iyon, sigaw niya habang pabalik-balik sa sala. Ginawa ni na mom at dad ang lahat para sa atin tapos pinaparusahan mo sila. Nanatili akong nakatayo malapit sa counter at pilit pinanatili ang composure ko. Lahat para sa'yo, Dawn, mahinahon kong sagot. Itinago nila sa akin ang will ni Grandma. Ginamit nila ang pera ko para bilhan ka ng bahay. Hindi iyon pamilya. Hindi iyon patas. Napailing siya at pilit iginiit na wala raw pagpipilian sina mom at dad at komplikado raw ang trust. Pero habang nagsasalita siya, napansin kong unti-unting nanghihina ang kumpiyansa niya at nakita ko ang pagdududa sa mga mata niya. Hindi siya sanay na lumalaban ako. Hindi ako sumigaw o nagpadala sa galit niya. Palagi mong nakukuha ang gusto mo, sabi ko. Pero tapos na akong hayaan silang burahin ako. Sinubukan pa niyang sabihin na pinapalaki ko lang ang lahat pero pinutol ko siya. May ebidensya ako, Dawn. Ang will ni Grandma, ang savings fund, itinago nila ang lahat sa akin. Bigla siyang natigilan at sandaling nabasag ang pagiging defensive niya. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at malakas na isinara ang pinto habang iniiwan akong mag-isa sa katahimikan. Hindi ako natinag ng pagsabog niya. Sa totoo lang, lalo lang akong naging sigurado. Ang will ni Grandma Mildred ay hindi lang simpleng regalo. Isa itong lifeline paalala na may isang tao sa pamilya namin na tunay na nakakita ng halaga ko. Kinuha ko ang laptop ko at sinimulang ayusin ang lahat ng ebidensya ang savings fund, contract, ang transfer agreement at ngayon pati ang will. Kailangan ko nang makipagkita sa abogado ko para pag-usapan ang susunod na hakbang.
Ang mga sikreto ni na mom at dad at ang pagtanggi ni Don ay malinaw na senyales na may mas malaking komprontasyon pang darating. Hindi ko gustong sirain sila pero hindi ko nahahayaang itago pa nila ang katotohanan. Handa akong harapin sila dala ang mga facts at ang tiwala ni Grandma sa akin. Makalipas ang 1 linggo, pumasok ako sa opisina ng abogado. Tahimik at malamig ang silid, may mahabang mesa sa gitna at mga estante ng legal books sa paligid. Hawak ko ang folder na puno ng ebidensya. Ang savings fund contract mula sa safe ang will ni Grandma Mildred at ang trust documents. Nakaupo sa tapat ko sina Mom, Dad, Don at Patrick habang halatang tensyonado ang mga mukha nila. Naroon din si Vanessa bilang witness at tahimik lang na nakaupo sa gilid na may neutral na expression. Sinimulan ng abogado isang middle-aged na lalaki na may matatag na boses. Ang meeting at hiniling sa aking ilahad ang kaso ko. Isa-isa kong inilatag ang mga dokumento nagsimula sa savings fund na para sa akin ngunit ginamit para bilhin ang bahay ni Dawn. Regalo ito ni Grandma para sa akin, sabi ko habang itinuturo ang sulat kamay niya. Ginamit ninyo iyon nang wala akong alam. Sumunod kong ipinakita ang will na nagdedetalye tungkol sa seaside shop at savings account na itinago ni na mom at dad. Bilang co-trustee, hindi man lang ipinaalam sa akin ang role ko o ang mga assets na ito. Kalmado ngunit matatag ang boses ko habang nagsasalita. Tinapos ko ang paliwanag ko sa demand na bayaran nila ang maintenance fees ng trust kasama ang mga taong hindi nila ito inasikaso. Kung hindi ay ipupursige kong ipaliquidate ang bahay para mabayaran ang lahat ng gastos. Namula ang mukha ni Ma'am. Sinisira mo tayo dahil lang sa pera, sigaw niya habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamay niya. Ginawa lang namin kung ano ang pinakamabuti para sa pamilya. Yumuko ng bahagya si Dad at malamig na nagsalita. Palagi ka namang independent, Clara. Bakit hindi mo na lang ito pakawalan? Diretso ko siyang tiningnan. Dahil hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagiging patas. Itinago ninyo ang kagustuhan ni Grandma para mapaboran si Dawn. Paulit-ulit at parang rehearsed ang mga palusot nila, isang pader na pilit itinatago ang katotohanan. Tahimik na nakaupo si Dawn habang palipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa mga dokumento. Pero si Patrick ang hindi ko inaasahang magsasalita. Tama si Clara, sabi niya habang binabasag ang katahimikan. Kung para talaga sa kanya ang mga pondong iyon, dapat sinabi ninyo sa kanya. Matatag ang boses niya at nakita kong bahagyang napakurap si Dawn sa tabi niya. Nagtatrabaho ako sa bangko, dagdag niya. Hindi ganito ang tamang paghawak sa trust. Mali ang itago ang role ng isang co-trustee. Kitang-kita kong nabigla sina Mom at Dad sa pagsuporta niya at unti-unting napalitan ng kaba ang galit sa mukha nila. Sinubukan ni Mom na bumawi. Mas kailangan ni Don ang bahay, pilit niyang sabi. Umiling ako. Hindi ninyo desisyon iyon para sa akin. Napailing si Dad at mapanuyang tumawa habang inaakusahan akong pinalalaki ko lang ang lahat, pero agad siyang pinutol ng abogado. Malinaw ang mga dokumentong ito, sabi niya habang tinatapik ang will sa ibabaw ng mesa. May legal na batayan si Clara para ipatupad ang mga karapatan niya. Biglang natahimik ang buong silid habang unti-unting lumubog sa kanila ang bigat ng sinabi niya. Tahimik lang si Vanessa sa gilid, limitado sa pagmamasid, pero sapat na ang presensya niya para ipaalala sa lahat kung gaano kaseryoso ang legal na sitwasyon. Huminga ako ng malalim bago ko ginawa ang huling hakbang ko. Tapos na akong maging tahimik, ninyong co-trustee, matatag kong sabi. Aalis ako sa role na iyon, pero hindi ako uurong sa laban na ito. Bayaran ninyo ang fees o mapipilitang ibenta ng trust ang bahay para mabayaran ang utang. Napasinghap si Dawn habang tinatakpan ang bibig niya ng mga kamay. Nanlaki ang mga mata ni Mom at lalong tumigas ang panga ni Dad. Hindi nila inasahang tuluyan kong bibitawan ang trust. Bahagyang tumango si Patrick, isang maliit pero mahalagang tagumpay para sa akin. Pero hindi pa rin bumitaw ang pagiging matigas ni na Mom at Dad. Pagsisisihan mo ito, malamig na babala ni Dad. Hindi ako natinag. Mas pinagsisisihan kung pinagkatiwalaan ko kayo, diretso kong sagot. Tinapos ng abogado ang meeting habang pinapayuhan silang seryosohin ang demand ko. Nang tumayo na kami para umalis, umiwas ng tingin si Don habang may mahinang bulong si Mom tungkol sa family loyalty.
Masakit pa rin marinig ang mga salita nila, pero wala na akong duda sa pinili ko. Habang naglalakad palabas ng opisina, pakiramdam ko ay gumaan ako para bang natanggal sa balikat ko ang papel na matagal nilang ipinilit sa akin nang wala akong pahintulot. Hindi na lihim ang mga ebidensya. Nakalatag na ang buong katotohanan. Ang pagsuporta ni Patrick ay unang bitak sa matagal nilang pinagkaisahang kasinungalingan at alam kong magbabago ang lahat dahil doon. Hindi ko alam kung ano pa ang susunod nilang gagawin pero nakapanindigan na ako. Hindi pa tapos ang laban para sa pagiging patas, pero nabawi ko na ang kontrol at sapat na iyon sa ngayon. Pagkatapos ng meeting, dumiretso ako sa shop ni Grandma Mildred. Tahimik itong nakatayo sa tabi ng baybayin ng savannah at ang luma nitong sign ay paalala ng pag-aalaga niya sa akin. Napagdesisyunan kong ibenta ito hindi dahil sa galit, kundi para makapagsimula ng bago. Mabilis na naibenta ang shop at sapat ang nakuha kong pera para makapagtayo ng sariling pondo para sa kinabukasan ko. Isang panibagong simula na malayo sa anino ng pamilya ko. Maingat kong ininvest ang pera gamit ang skills ko bilang CPA para masiguro ang kalayaan ko rito sa savannah kung saan maaari akong mamuhay ayon sa sarili kong kagustuhan. Hindi kinayang bayaran ni na Mom, Dad at Don ang maintenance fees ng trust. Binalaan na sila ng abogado pero binaliwala nila iyon habang patuloy na kumakapit sa mga dahilan nila. Kalaunan napilitang ipaliquidate ng trust ang $1,000,000 na bahay at halos sapat lang ang nakuha sa bentahan para mabayaran ang mga overdue fees at malaking tax debt. Unti-unting bumagsak ang finances ni na Mom at Dad dahil sa bigat ng mga problemang sila rin ang gumawa. Naubos ang savings nila habang pilit nilang tinatakasan ang katotohanan. Nawala kay Don ang bahay na matagal niyang inakalang palaging magiging kanya at napilitan siyang lumipat sa maliit na apartment at humanap ng stable na trabaho sa unang pagkakataon sa buhay niya. Mabigat ang naging epekto ng favoritism nila, isang mapait na consequence na hindi ko naman kailangang ipilit sa kanila. Sila mismo ang may gawa nito sa sarili nila. Pinili kong putulin ang lahat ng komunikasyon. Wala nang tawag. Wala nang pagbisita. Binlock ko ang numero ni Mom matapos ang huli niyang voicemail na puno ng galit at akusasyong pinagtaksilan ko raw sila. Nagpadala si Dad ng maikling text na nagsasabing sinira ko raw sila pero hindi ako sumagot. Hindi na rin nagparamdam si Dawn at hindi ko na iyon inasahan. Hindi naging madali ang paglayo. Mahirap putulin ang koneksyon sa pamilya kahit gaano kasakit pero kinakailangan iyon. Ang mga desisyon nila ang nagtayo ng pader sa pagitan namin at wala na akong balak akyatin pa iyon. Ang surprise gift na iniwan ko sa kanila ay hindi paghihigante. Hinayaan ko lang silang harapin ang consequences ng pagiging unfair nila. Sa sobrang pagpabor nila kay Dawn, isinugal nila ang sarili nilang katatagan at tuluyan silang natalo. Wala akong naramdamang saya sa pagbagsak nila, tanging ginhawa lang dahil sa wakas ay nabawi ko ang halaga ko bilang tao. Ang legacy ni Grandma Mildred, ang shop niya at ang will niya, ang nagbigay sa akin ng lakas para tuluyang makawala at tumigil sa paghingi ng acknowledgement mula sa kanila. Isang mabigat na aral ang iniwan sa akin ng paglalakbay na ito. Huwag mong hayaang ang unfairness ng pamilya ang magdikta ng halaga mo. Magtakda ng boundaries, protektahan ang mga karapatan mo, at huwag matakot putulin ang mga toxic na relasyon. Ilang taon akong naging invisible sa mata ng mga magulang ko pero natutunan kong pahalagahan ang sarili ko at ipaglaban kung ano ang para sa akin. Ang tahimik na baybayin ng savannah ang naging kanlungan ko, isang lugar kung saan maaari akong magsimulang muli nang wala ang paghuhusga nila. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko hanggang dulo. Pinahahalagahan ko ang empathy ninyo. Ibahagi ninyo ang mga naiisip ninyo sa comments. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko?